Hapon, Tutor Rainier, sa ating mga learners at enthusiasts na nanonood sa atin ngayong hapon sa buong Pilipinas. Kumusta, Tutor Rainier? Mabuti naman, Tutor Ichad. At ako naman ay nasa mabuting kalagayan din. Although medyo makulimlim sa Caloocan area. Diyan sa Malabon area, Tutor Ichad, anong Tutor, weather nyo ngayon? Tutor Rainier, dito rin sa amin sa may Malabon, no? Medyo makulimlim din ng konti at kanina medyo umaambon-ambon mga alas 2 ng hapon. Pero okay pa rin tayo, Okay. Tutor Rainier. Ayan. So excited ka na ba sa ating week 7 ngayon, Oo Tutor naman, Rainier? Tutor Ichad, kahit pa week 7 at pa medyo sa dulong part na tayo, no? Hindi pa rin nawawala yung ating eagerness na ibahagi sa ating mga Science 10 learners, teachers, and enthusiasts ang lahat ng mga bagay na nandun sa SLM natin. Okay, Tutor Yes, Ichad? Tutor. Yes, Tutor Rainier. At dahil nga excited tayo, no, para sa ating week 7 na back to back hanggang week 8, no, part 1 ngayon at part 2 next week. Yes. So simulan na natin, Tutor Rainier. So bago po ang lahat, magpapakilala po muna kami. Ako po si Tutor Ichad mula sa Katmon Integrated School sa SDO Malabon City. At ako naman ang yung tutor Rainier mula sa Manuel Luis Quezon High School at syempre galing sa SDO Caloocan City. At tayo po ay live na live, Tutor Ichad, no? Sa ating Science 10, quarter 1, week 7. At ang ating time slot lagi ay tuwing Monday mula 3 to 3:40 p.m. At live na live po tayo sa DepEd EdTech Unit at DepEd tayo FB page. Saan naman tayo live sa YouTube, Tutor Ichad? Tutor Rainier, live na live rin tayo ngayong hapon no, sa DepEd Philippines, DepEd EdTech Unit at DepEd TV YouTube channels. Ayan. So dahil live tayo ngayong hapon, Tutor Rainier, at para mas ma-engage pa natin no, ang ating mga learners, bibigyan natin sila ng 1 minuto, Tutor Rainier, para i-share Wow. naman ang ating Okay. session ngayong hapon. Ayan, Tutor Rainier. So habang naghihintay tayo, Tutor Rainier, bati muna tayo, sisimulan ko na. So, good afternoon po, watching from Santa Lucia National High School, Grade 10F, si Jasmine Bautista. Hello Jasmine, thanks for watching this afternoon. Share nyo naman ang ating session sa inyong mga wall para naman at least mas marami pang learners, classmates ninyo at yung mga teachers ang makapanood sa atin ngayong hapon. Isa na lang, Tutor Rainier. Good afternoon po, watching and listening here from Antipolo National High School, Minalabac, Camarines Sur, si Kiana Templo Nuevo. Thank you for watching, Kiana. Tutor Okay. Rainier. Dito naman, Tutor Ichad, sa ating fellow tutor din, sa ating mabait na direct doctor, no? Good afternoon, Tutor Rainier, at good afternoon din kay Tutor Richard. Watching from Magalang, Pampanga. Alam mo na kung sino yan. Si Doc RJC Calagwas. Maraming salamat sa panonood palagi. At syempre, meron din tayo dito kay Amazing Tutors and Mahusay, Joanna Yuis Bibat from Grade 10 Modesty, watching from Ranyag High School. SDO Isabela. Yan, maraming salamat sa kanila, Tutor Rainier, sa pagtutok at pag-share syempre ng ating session. No, malay ninyo maging share of the week kayo. And syempre, Yes. no, ipakita natin sa iba na tayo ay merong ganitong klaseng session para makatulong rin sa kanilang pagsagot ng mga lingguhang module sa Science 10, Tutor Rainier. Pero bago Yes. ang lahat, Tutor Rainier, no, meron tayong celebration kahapon. Syempre, sinicelebrate Okay. natin siya ng buong October. Sisimulan ko na para sa United Nations Day na merong celebration kahapon. Ayan. So, maligayang kaarawan po ng United Nations at bilang bahagi, ang bansa natin ay bilang miyembro ng United Nations, no, nakikiselebrate din tayo. Tutor Rainier, ano pa ba ang celebration natin para Etong ngayong week linggo? naman na to, Tutor Ichad, no, mula October 24, kahapon yon, hanggang susunod na Sunday, October 31, ay tayo po ay nakikiisa sa UNESCO sa kanilang pangdaigdigan po na pagse-celebrate ng Global Media and Information Literacy Week. At meron po itong tinatawag natin na team na Media and Information Literacy for the Public Good. Of course, kung gagawa po tayo ng mga certain post, no, pwede po natin gamitin ang kanilang official hashtag na hashtag Global MIL Week. At tandaan natin, Tutor Ichad, na napakahalaga ng ganitong mga events, no, dahil sobrang rampant na ang mga fake news sa ating social media. So kailangan talagang ibinabahagi natin ang tamang pagbibigay ng information, lalong-lalo na sa social media. Yes, Tutor Rainier. Kaya nga 'di ba no, maraming nag-advocate na dapat Yes. tayo ay maging be internet safe, no? At tayo ay Mm-mm. alam natin kung ano yung mga kiniklik natin, sinishare natin online at ginagawa natin online para hindi tayo magkaroon ng
hindi magandang digital footprint yan Yes. sa internet, Tutor Rainier. Ayan. Talo na tayo, Tutor Rainier. Okay. Meron tayo So, ngayong meron tayong tinatawag na mahusay Chuti of the Week. So I know meron tayong dalawa na paparangalan yes. ngayong week, no? Tutor Richard. So excited na rin akong ibahagi at i-introduce natin ang una sa ating week 7 o week 6 pala nung nakaraan na ating mahusay Chuti of the Week. Siya po ay si Miss Dustin Kim A. Suba. So siya po ay mula sa grade 10 Lagon. Ang kanyang school ay Kanaan East National High School and galing siya sa Division of Nueva Ecija from Region 3, Central Luzon. Ang kanyang mahusay teacher ay Science 10 teacher, Teacher Rowena de Guzman. Naalala ko po ang school na to, Tutor Ichad, kasi po ito po ay isa sa mga naging mahusay School of the Week nung nakaraang taon, school year 2020 to 2021. So ito po ang kanyang magiging certificate, Tutor Ichad. So this certificate is hereby presented to Miss Dustin Kim A. Suba in recognition of outstanding participation and great attitude during the Itulay online tutorial session in Science 10. Presented this 25th day of October 2021, signed by yours truly, Tutor Rainier and Tutor Ichad. Next po. Yes, thank you, Tutor Rainier, and congratulations kay Dustin Congrats. Kim A. Suba. Ayan, mula sa Kanaan East National High School. Siyempre, Tutor Rainier, meron din tayong pangalawang mahusay Tuti of the Week, no? Si Princess Ira N. Lakap. Congratulations, Princess, and thank you for watching sa atin, no? At pagsagot, masipag na pagsagot palagi sa ating mga bahagi ng pag-aaral linggo-linggo. Si Princess Ira Lakap ay grade 10M, okay, section M, mula sa Santa Lucia High School sa Division ng Bulacan, Region 3, Central Luzon. At syempre, Tutor Rainier, kilala rin natin ang kanyang Science 10 teacher, no? Si Teacher/Tutor Mark Kevin Olimba. Ayan ang Yes. ating tutor mula sa grade 8 Science dito sa ating Yes. Itulay. Yes, Tutor. Tama. Yan. Thank you po, Tutor Rainier. Congratulations sa ating dalawang mahusay Tuti of the Week. At ito po ang kanyang Yes. certificate. Makakakuha rin, Tutor Rainier, si Princess Ira Lakap ng kanyang certificate, no? In recognition of outstanding participation and great attitude during the Itulay online tutorial session in Science 10. Presented this 25th day of October 2021, signed by your tutors, Tutor Rainier and Tutor Ichad. Thank you so much, Tutor Rainier, and congratulations, no, sa ating mga mahuhusay Tuti of the Week. Meron pa tayong 2 linggong natitira para batiin natin, no, yung iba pang mga mahuhusay natin na masipag talagang gumagawa ng ating mga gawain kada linggo, pagsagot ng kanilang ng ating mga post-test, pre-test, pag-share ng ating mga sessions, Tutor Rainier. At Tutor Ichad, sa kanilang active participation na rin, no? Sabi mo nga kanina, kapag nagpe-present tayo ng mga pre-test at post-test, so talagang unahan din sila sa pagsagot at ito ay nakakapag-motivate din ng ibang mga Science 10 learners para aralin din ang nasa loob ng SLM. Yes, Tutor Rainier. So nakakatuwa at napakasaya ng sa pakiramdam, no, na parang ang dami, nakikita ko yung mga pangalan na lumalabas ngayon sa ating feed, Tutor Rainier. Ang daming nag-share at ang dami nang nagko-comment sa ating session. Ayan. So, ngayon po, Tutor Rainier. At again, Tutor Ichad, nagpapasalamat ako sa ating live na concurrent viewers, 105 viewers natin. At mukhang nakatulong yung pag-share natin kanina, Tutor Ichad, ng 1 minute. Malaking bagay na rin yan para mas maraming maihatid tayong information, lalo na sa Science 10 ngayon sa hapon na to. And speaking of Science 10, ang ating magiging topic ngayon ay mula sa Quarter 1, Week 7. Ang title natin o ang topic ay The Mystery of Plate Movement Part 1. Of course, ang spotlight muna ay na kay Tutor Ichad ngayon. So, Tutor Ichad, alam ko naman kayang-kaya mo yan, caring-carry mo na yan. So, ako po muna ay magpapaalam muna at magkikita tayo next week siguro. Baka kasi meron tayong tinatawag na holiday week, no? Hindi pa natin sigurado. Basta magkikita naman tayo sa susunod na week. So, ikaw muna, Tutor Ichad, at alam kong confident naman ako na talagang itatawid at maitutuloy natin to. Bye-bye, Tutor Ichad. Bye, Tutor Rainier, and thank you so much, no, sa ating mga learners, enthusiasts, and all viewers na nanonood ngayong hapon, no. Huwag muna nating mamiss ulit si Tutor Rainier. Babalik ang ating Tutor Rainier next week. Meron kaming tandem week, no, kung hindi man magkakaroon ng holiday break tayo para sa ating Itulay sessions.
Pero sa ngayon, para sa ating part 1 ng The Mystery of Plate Movement, ayan, si Tutor Ichad muna ang inyong makakasama. So maraming salamat pa rin sa ating mga nagpapa-shoutout sa ating comment section. Maya-maya babasahin natin yan. At least makapag-move forward na tayo sa mga parts ng ating lesson para ngayong araw. Ayan. So muli, maraming salamat sa ating mga module writers, validators na nagpahiram ng kanilang mga module para magamit natin sa ating session dito sa Science 10. Unang-una, syempre, mula sa Schools Division Office ng Caloocan City sa pagpapahiram ng kanilang module at yung current na ginagamit natin mula sa DepEd Central Office. Maraming salamat po sa pagpapahiram ng inyong mga module and mga materials po para sa ating session. Ayan, so mula naman po ngayon sa ating quarter 1, week 7, pag-uusapan naman po natin ang ating most essential learning competency. Ang ating pong most essential learning competency para sa linggong ito ay describe the possible causes of plate movement na merong code na S10ES-LA-J-36.5. So ito na po yung huling bahagi ng ating most essential learning competency para sa ating quarter 1. So I hope simula ngayon bago tayo malapit ng magtapos para sa quarter 1 ay patuloy pa rin kayong kumapit at sumama sa amin para tuklasin pa yung mga bahaging kailangan nating pag-aralan sa pag-aaral ng Earth Science. Ayan. So ano naman ang ating mga objectives para ngayong linggo? Una, we will describe and simulate seafloor spreading. Number 2, explain the causes of plate movement based on continental drift theory and seafloor spreading theory. And last but not the least, introduce how convection current, ridge push, and slab pull cause plate movement. So ngayon, medyo introduction lang talaga ng totality ng pag-aaral ng mga forces or processes na nakakaapekto sa plate movement. Pero lahat yan ay matatalakay natin ng buo hanggang matapos ang ating quarter. Ayan. So ngayon, introduction at konting kaalaman about sa seafloor spreading at convection current. So magkakaroon tayo ng mga discussion regarding dyan maya-maya lamang. So bago ang lahat, mag-pretest muna tayo. Alam kong excited na kayong sumagot para mabati ko na rin kayo isa-isa ngayon sa ating comment section. Tulad ng dati, ang ating pretest ay magda-diagnose ng inyong kaalaman sa ating session or lesson para sa linggong ito. So I will read the questions carefully. Write the letter of the correct answer on your answer sheet or i-comment nyo sa ating comment section. So number lang at yung letter ng tamang sagot ang inyong i-comment para hindi na marami ang inyong tina-type. So I hope learners, enthusiasts, and viewers all over the Philippines na nanonood ng ating session, makasagot kayo sa ating pretest. So simulan na natin. Question number 1. What do you call the area where a denser plate sinks beneath another plate? A. Convergent boundary. B. Divergent boundary. C. Mid-ocean ridges. Or letter D. Subduction zone. Ayan. So bago natin makita mga sagot ninyo, shout out muna tayo sa ating mga viewers and learners ngayong hapon. So maraming salamat kay Alexis Mendoza Santos for sharing our session. Good afternoon po, Alexis M. Santos, watching from Macabebe High School, Pampanga, Grade 10 Zara. Thank you, Alexis, for sharing our session. So tignan pa natin yung mga nag-shoutout dito sa atin kay Venice Rose Diazan Rico. Good afternoon and good day po. Good day watching here from Quirino National High School, Quirino District, Grade 10 here, Hera, kay Laika. Ayan yung kambal ko, si Laika at saka si Liza Gumiran. Hello sa inyo dyan sa Quirino National High School. So tignan na natin ang sagot nila. Marami na ako nakitang sagot. Sabi ni Alexis, letter D. Jillian Dingle. Ayan, letter D rin. Jan Albert Moronio, letter D. Harry Ira, letter A. Si Iron Borromeo, letter D. So the correct answer is subduction zone. Ayan. So mamaya, matutukoy natin kung ano ba yung subduction zone na yan. Number 2 para sa ating pretest. Question number 2. Which process is involved when a new seafloor is formed near mid-ocean ridges? So meron ng context clue sa tanong pa lang. Yes. Question number 2. With our choices, letter A, subduction. B, plate tectonics. C, convection current.
Or letter D, seafloor is spreading. Ayan. So good afternoon ulit. Sabi dyan, good afternoon po watching and listening from Quirino National High School, Quirino District, grade 10 curriculum. Ayan, grade 10, tama ba ang basa ko? Grade 10 Athena, ayan, kay Michelle Saltarin Roa. Ayan, so maraming salamat sa mga learners natin na sumasagot pa rin. Si Tutor Rainier, nakita ko may sagot, letter D kanina. So maraming salamat po sa inyong subaybay at pagsagot sa ating session ngayong hapon. Kay Ina Isabel, thank you for sharing our session. No? Good day, I'm Ina Isabel Yadaw of Grade 10 Artemis from Quirino National High School, Quirino Isabela. Sobrang active ng Quirino National High School sa ating mga session. Ayan, so may sagot na si Phoebe, letter D. Si Rainiel, ayan, Rainiel, thank you for sharing, Rainiel De Vera. Ang isa sa mga mahusay duty of the week natin ng first quarter. Letter D, ang sagot niya, si Ira Mascareñas, letter D. Michelle Roa, letter D. Jillian Dingle, letter D. The correct answer is very good. So meron tayong context clue sa ating tanong na new seafloor. That's the reason why the answer is seafloor is spreading. Mamaya ahapyawan din natin, class, no, kung ano ba ang ibig sabihin ng seafloor is spreading. Though, meron na tayong idea sa mga nakaraang lesson natin regarding sa seafloor spreading. Question number 3 for our pretest. Which theory claimed that there was once a supercontinent that split into the present continent that we know today? So medyo review to ng konti sa mga unang discussion natin. Pero hahapyawan natin kasi isa to sa mga nagbigay ng suporta, no, sa mga forces and processes na i-discuss natin mula part 1 hanggang part 2 next week. So letter A, is it continental drift theory? Letter B, plate tectonics theory. Letter C, core accretion theory. Or letter D, seafloor is spreading theory. Ayan. So maraming salamat ulit sa mga learners natin na nanonood ngayong hapon. So meron pa rin mga sumasagot. Maraming salamat sa inyong pagsagot. Hello kay Angel May Manangan Nalapo. Good day from Grade 10 Bronze. Watching and learning from Ramon National High School. Hello sa mga learners and teachers ng Ramon National High School. Ayan. Sabi dyan, may natutuwa ako sa comments ni Alexander. Sabi niya, Tutor, di na po tayo natapos sa plate tectonics ha. Pwede na po kami magtrabaho sa Feebox after ng quarter na ito. Yes, syempre, yun yung reason natin, no? Na para submerge kayo sa lesson natin talaga ng plate tectonics and Earth's structure. Actually, tapos na yung part ng plate tectonics and yung iba sa mga pinag-aaral natin ngayon ay continuation na lang kung baga yan, ng ating Earth's structure lesson. So may mga sagot na sila. Chris Melin, letter A. Jairez, letter A ang sagot niya. Marcelina Tuazon, Omania, hello po. Letter A ang sagot. So ang daming sagot ng letter A. The correct answer is letter A. It's continental drift theory. So isa yan sa mga nag-provide ng evidences. No, didiscuss natin yan maya-maya. Question number 4 para sa ating pretest. Which is believed to be responsible for the movement of the plates in the Earth's lithosphere? Again, medyo tricky ng tanong yung question ni Tutor Ichad. So letter A, is it magma pressure? B, gravitational force. C, magnetic force at the poles. Or letter D, convection current in the mantle. Ayan, so ano ba tong responsible sa paggalaw ng mga plates sa ating Earth's lithosphere? So good day watching from Quirino National High School, grade 10 at Quirino District, grade 10 Artemis, Hexel Josh A. Balimbin. Hello sa iyo. Josh, magandang hapon at salamat sa panonood sa ating session ngayon. Ayan, nakita ko na yung comment ni Liza, ayan, kapatid ni Laika. So maraming salamat sa panonood po ng ating session ngayong hapon. Ayan. So shout out ko kayo, bigay niyo yung mga names ng school niyo, no, para at least makita natin. Ayan. So puro taga Quirino District na nakikita ko. Hello kay Ceza Pearl Terrenal at kay Julie Rose Valdez, ayan, watching from Quirino National High School. So may sagot na si Jasmine, si Chris Melin, letter D rin ang sagot. John Albert Moronio, letter D. Si Princess Esty Santos, letter D. Ayan, so hello kay Sailin Clemente, good afternoon from Santa Lucia High School. So thank you. And the correct answer for question number 4 para sa ating pretest ay letter D. Okay, convection current. Bakit ba convection current yan? Okay, mamaya mahahapyawan din natin yan. And last question for our pretest. What will happen when seafloor spreading occurs? Letter A, oceanic crust will stay in its original place. Letter B, oceanic crust will move side by side each other. Or letter C, oceanic crusts diverge and new ocean floor material is formed. Or letter D, oceanic crust materials
move towards the middle part of the crust. Ayan, so medyo tricky rin yung question number 5. But we have answer for this, no? Ayan, share po natin ngayon si Sir Rainier. Hello po ulit, Sir Rainier. Share niyo po ang ating session, no? Kung kayo po ay nanunood para makita rin ng ating mga classmates and teachers. Kung may GC kayo with your classmates, share niyo yung link ng ating session para manood rin sila. So good day watching ulit from, ayan, Quirino National High School din, si Xavier Lay De Leon. Ayan. So meron na tayong sagot, dalawa. Si Phoebe May Pascua, thank you for watching, Phoebe. So, letter C ang sagot ni Phoebe. Si Rainiel naman, letter C. Letter D, si Liza. Letter C, si Angel Rose Dasilio. Thank you for sharing our session, Angel. Ayan, so maraming salamat. Kay Jillian, letter C rin. So, the correct answer is letter C. Okay, so oceanic crusts diverge and new ocean floor material is formed. Ayan. So bago natin simulan, no, ang ating session sa hapon na ito at mag-review, magbalik tanaw, no, comment your scores sa ating comment section para malaman natin, no, kung ano na ba yung alam ninyo, kung marami na ba lagi nyo dyan, kung 5/5, kung na-perfect ninyo ang ating pretest ngayong hapon, kung nakakuha ba kayo ng 4/5, no, hindi naman masama kung mababa ang score natin. At least, nag-try tayo na sumagot kung ano lang yung alam natin sa mga pag-uusapan na natin ngayong hapon. Ayan. So comment lang natin ang inyong mga scores para naman mabasa natin. Ayan. So tignan po natin ang ating mga sagot. Ayan. So, ang ating mga scores. Ayan. Thank you for watching ulit sa mga students ng Quirino Isabela. Ayan. Quirino National High School sa Isabela. Ayan. So 4/5 si Rainiel. Congratulations, Rainiel. Ayan. So, tignan natin ang kanilang mga score. Congratulations po sa inyong lahat. 4/5 si Marcelina Omania, si Princess Ira Lakap. Ayan ang ating mahusay chuti of the week ay 5/5. Congratulations. Thank you kay Cristel Joy Diniela. No, sharer din natin siya. Good day. I am Cristel Joy Diniola of Quirino National High School. Hello sa iyo. Kay Yvonne, good afternoon. Watching then from Quirino National High School. So bago natin simulan ang ating session sa Looking Back, no, maglalaro tayo ulit. Panoorin muna natin ang ating Science in 1 minute as part of our review. Direct? This is Tutor Rainier and this is Science 10 in 1 minute. Divergent plate boundaries are most commonly seen beneath the seas. As plates separate from one another, a vertical gap is produced that may extend deep into the crust's lowest layer. It's a rift valley after all. A tension zone is created by the force of separation. With this plate movement, a shallow earthquake might occur. Plate divergence is thought to be a long, sluggish process. The distance between the plates widens as they move apart. Materials from the mantle may rise and fill the gap while this is happening. These materials build up near the stress zone, producing oceanic ridges, which resemble mountains. New materials from the mantle, on the other hand, may push the old ones aside. The gap between the plates fill up and forms a new seabed. The term seafloor spreading refers to this phenomenon. The majority of transform fault boundaries are located in oceans, but there are few that traverse through continental crust. Transform plate boundaries are located when two plates slide past one another. The fracture zone that forms a transform plate boundary is known as transform fault. The most famous example of this is the San Andreas Fault Zone, and locally, the West Valley Fault in the Philippines. This is Tutor Rainier and this is Science 10 in 1 minute. Ayan. Thank you so much, Tutor Rainier, first and foremost, no? Kay Tutor Rainier sa gumawa ng ating Science in 1 minute as part of our review. Ayan. So maraming salamat po, Tutor Rainier, sa ating mga review videos katulad yan. So nakakatulong yan, no, para sa atin na makuha kung ano pa yung napag-aralan na natin ng mga nakaraang linggo. So naka-upload yan, no, sa ating page, no, sa Science Itulay ng Junior High School. So para makita nyo rin, share din natin yan sa DepEd Itulay na group and page. Ayan. So for now, may mabilis lang tayo na looking back part, entitled it fill in the blanks. Okay, so napakadali lang talaga ng session natin. So fill in each blank with the correct word found in the parentheses. Write the answer on your answer sheet or i-comment nyo yon. Okay, so ganito yung gagawin natin, no? Isang bagsakan na yung inyong i-comment. Okay, so number 1, number 2, and number 3 para makita na agad natin yung inyong sagot at para mas mabilis tayo. So as continental plate converges with an oceanic plate, the blank plate dives under the blank plate. Okay, so ano kaya yung 1 and 2 na yan? Medyo nakakalito ng konti. Okay, so ano ba yung pumapailalim dun sa
nasa ibabaw. Okay? So yun yung tanong sa 1 and 2. The process of diving down towards the mantle is called blank. Okay? So isang sagot na lang sa ating 1, 2, 3. Maghihintay ako ng inyong sagot. Type nyo na sa ating comment section, sagot nyo sa 1, sa 2, and sa 3 para isang pasahan na lang. Okay? So yan ang ating looking back para ngayong hapon. So magbabasa ako. Shout out po para sa ating teacher na nanonood rin po ngayong hapon. Hello po kay Ma'am Donna Jill Carriazo. Sabi ni Ma'am Donna Jill, we love this 1-minute videos. Ang galing. Very helpful and very enticing, no? More power, tutors. Thank you po, Teacher Donna Jill. Ayan, si Tutor Rainier. No? Credit po natin kay Tutor Rainier. Ang galing po ng ating Science in 1 Minute. Ayan. So magandang hapon kay Rhea Mariel. Ayan. So thank you rin kay Juan Marcel Mina, no? Nag-share din ang ating session ngayon. Watching from Quirino National High School. Thank you so much. Laika, hello. Ayan, sabi ni Laika. Maraming salamat kay Juan Marcel Mina. Ayan, so may nakikita na akong mga sagot. Kay Chris Melin Bagyon Sulit, sabi niya, number 1, continental, number 2, oceanic, and number 3, subduction. Ayan. So tingin pa tayo ng sagot. Si Rainiel, may nakita akong sagot ni Rainiel kanina, kaso parang 1 lang. 2 lang ata yung nakita ko. 2, continental, 3, subduction. Okay, so number 1 niya is oceanic. Okay. May sagot naman si Kyle Astrero, sabi niya, oceanic, number 1, number 2, continental, and number 3, subduction. So sagutan natin, as continental plate movement with converges with an oceanic plate, the oceanic plate dives under the continental plate. Okay, so pumapailalim. Sino bang pumapailalim? Si oceanic, okay, under ni continental. So nasa ibabaw si continental, nasa ilalim si oceanic. So the process of diving down towards the mantle is called subduction. Ayan, so tignan natin kung sino ulit yung mga nakakuha ng 3/3 sa ating comment section, okay, para sa looking back part. So thank you for answering our looking back. At least, no, medyo konti lang papyaw next week. Malay nyo, pagbalik ng tambalan namin ni Tutor Rainier, medyo marami naman na tayong fill in the blanks. Ayan. So thank you so much. May nanonood sa atin from Zamboanga City. Grabe, nakakatuwa naman. Thank you kay Maria Vicenta Galvez. Ayan, tama yung kanyang sagot. Oceanic, continental, and subduction. So hello po kay Maria Vicenta Galvez. Ayan. Hello po, ma'am. So, okay. Let's now move to our discussion this afternoon. Let's start our discussion by studying asthenosphere. So the asthenosphere is the part of the mantle made up of highly viscous molten rocks. Ano ba ibig sabihin ng viscous, no? Tutor Ichad, parang medyo Englishy yung term dyan na highly viscous. Okay, pag sinabi natin viscous, no? Malapot. Ayan, so sobrang lapot na mga molten o mga tunaw na mga bato dyan that are capable of flowing. Sa part na yan ng asthenosphere, no, maraming malapot na mga molten rock materials na makikita na kung saan gumagalaw yan, no? At nagfo-flow yan na parang alon, okay? Dahil sila ang asthenosphere ay nasa baba ng lithosphere, no? So mas mataas ang pressure sa part na yan ng ating Earth's inner part ng ating Earth, okay? So yung part ng pag-aaral ng asthenosphere, no, though hindi pa yan napupuntahan technically ng ating mga scientists, no, pero dahil sa pag-aaral ng continental drift theory at plate tectonics theory, na-identify at nalalaman, tandaan niyo kung dun sa pinag-aaral natin sa plate tectonics regarding sa earthquake, no, yung pag-travel ng S or secondary at saka P or primary wave, no, sa inner part ng ating Earth, no, na-identify nila kung ano yung pinaka-state ng ating mga divisions dyan. For example, yung asthenosphere and the lithosphere, kung yan ba ay in liquid form or in solid form or viscous or maraming malalapot na mga molten rock materials na makikita dyan. So yung dalawang theory na yun, but specifically the continental drift theory, no, yung nagpatunay na isang malaking tipak ng kontinente, no, tinatawag nating Pangaea or Pangaea, yung ating super landmass continent na tinatawag. So isa yan sa mga nagpatunay ng presence ng asthenosphere dyan. So let's move to seafloor spreading. So Tutor Ichad, ano ba tong seafloor spreading na to? So this is the process that describes how oceanic plates break at the mid-ocean ridge that is defined as the seafloor spreading. So makikita natin dyan, may mga ibang nagpapakita dyan ng mga magnetic pole, no, na po pwedeng magpatunay, no, na yung
Mid-ocean ridge, tandaan natin na kapag sabi natin mid-ocean ridge or specifically yung mga ridges, ang una natin kailangang matandaan dyan at i-identify sa mga ganyang klase no, ng pag-aaral. Kapag ridge, anong klase ng plate boundary meron sa kanya? Sige nga, tignan nga natin kung masasagot. Correct, no? Dahil sila ay separating, no? Ang tawag dyan ay diverging plate boundary. So naghihiwalayan. Dahil unti-unting naghihiwalayan, no? Unti-unting lumalapad yung seafloor natin. Kaya siya tinawag na seafloor spreading. Yung ridge na yon na nagkukos ng pag-pull up ng magma mula sa part ng asthenosphere, palabas ng lithosphere hanggang lumabas sa ating crust, no? Oceanic crust. Unti-unti niyang pinupul, no? Yung ating yung ocean ridge na yan, no, ay unti-unting lumalapad kaya nagkakaroon ng pag-urong. So isa yan sa mga perfect na phenomenon or pangyayari sa ating mga diverging fault boundary, okay? So ang seafloor spreading ulit ay nagde-describe ng pag-break ng mid-ocean ridges. Isa sa pinaka-perfect, no, na po pwede nating ibigay na halimbawa sa seafloor spreading ay yung nangyayari sa Mid-Atlantic Ridge. Kung natatandaan ninyo, halos ilang linggo na yung nakakaraan, lagi na natin pinag-uusapan yung Mid-Atlantic Ridge na yun, hindi na natatapos. So ano ba yung meron sa pinakailalim na part na yan? So mapapansin natin pag nag-aaral tayo ng world map, yung continent ng Europe at saka Africa, South and North and South America, na makikita natin yung dagat sa pagitan nun ay tinatawag natin na Atlantic Ocean. Okay? At sa ilalim ng Atlantic Ocean, doon natin makikita yung tinatawag natin na Mid-Atlantic Ridge. Etong Mid-Atlantic Ridge na to ay nagkukos ng diverging, okay, ng movement. So unti-unting naghihiwalayan, nagsiseparate yung kanilang movement. Actually, isang bansa, to give you a trivia, na nasa pagitan ng Mid-Atlantic Ridge na yan ay yung tinatawag natin na bansa ng Iceland. Okay? So yung bansa ng Iceland na yan, pag napansin ninyo, no, unti-unting lumalapad yung lupain niya at yung pagitan niya, no, ay nagkakaroon ng mga volcanic arcs, okay, na island. So mapapansin natin na bumubulwak yung mga ano doon, yung mga lava flows, okay? So nagkakaroon ng mga lava flows at saka patuloy na paglapad nga ng kanilang lupain, okay? So sa ilalim niyan mapapansin niyo yung ridge na yon, no, na unti-unting naglalabas at nagpapalapad ng kanilang sea floor sa ilalim ng Atlantic Ocean, no. Yung nasa pagitan niya ay mas bata, yung lumabas na unang bahagi, no, sa pag-aaral nila, mas bata yung oceanic crust na plates na makikita sa gilid ng mga Mid-Atlantic Ridge. Okay? So, napansin nila na mas bata kumpara doon sa mga nasa gitnang part na older at yung mas malapit sa ating mga continental crust na oldest. So, mapapansin natin dyan na because of this, no, nagkakaroon ng tinatawag na phenomenon na seafloor spreading. So, yung bahagi ng pag-aaral ng seafloor spreading sa Mid-Atlantic Ridge, ang isa sa pinaka-perfect example ng pag-aaral ng seafloor spreading. At isa yan sa mga tinitignan ng ating mga geologists, okay, at mga seismologists na nag-aaral ng pag-aaral ng mga movement ng ating Earth, no, na patuloy na lumalawak ang Atlantic Ocean at inuurong ng North and South America yung kanilang continental plate papunta ng Pacific Ocean. So kung yung dating, di ba sa Araling Panlipunan pinag-aaral natin na napakalaki ng Pacific Ocean, ang Pacific Ocean ang pinakamalaking karagatan sa buong daigdig. Tapos sumusunod dyan ang Atlantic Ocean. Pero dahil sa seafloor spreading na phenomenon na nag-i-increase ng almost 5 cm a year na pagpupul, no, dito sa ating Mid-Atlantic Ridge, no, unti-unti nang lumalaki at pagdating ng panahon, sinasabi nila na mas malaki na ang Atlantic Ocean compared sa Pacific Ocean. Okay, so let's move on to our next part, which is called subduction zone or subduction process. The process when the plates move towards the subduction zones and plunges into the mantle is called the subduction. So kung mapapansin niyo dito sa ating screen, no, meron tayo diyang interactive illustration na nagpapakita na yung pagpailalim ng part ng denser, no, na mas, ano ba ibig sabihin ng dense, no, mas siksik, ayan yung ibig sabihin niyan. Kasi mas denser ang ating oceanic plates, kaya siya umiilalim sa dense na
continental plate. So nasa ibabaw siya. Yung part kung saan pumapailalim ang ating ang ating oceanic crust sa continental crust ay tinatawag natin na subduction zone. And the process is called subduction process. Okay? So pumapailalim siya kasi kailangan na umilalim siya dahil nga mas siksik siya or mas mabigat siya compared sa ating continental crust. Okay? So yan yung ating subduction process. So patuloy na pag-aaral natin regarding sa sa ating mga continents, no, and oceanic crust, continental and oceanic crust, no, ay yung pag-aaral din ng different processes and forces that drives the movement of lithospheric plates. Okay? So itong movement of lithospheric plates, ang pinaka-focus talaga ng ating session para sa week 7 at saka week 8. Okay? Introduction lang yung pag-aaral ng subduction zone at saka ng seafloor spreading. But next week, as we venture to the last part of our session, no, pag-aaralan natin yung convection current, ridge push, at yung slab pull. Pero ano ba yung pagkakaiba ng tatlo na yan? So yung convection current, kung makikita ninyo sa illustration sa unang picture, no, it is the plate drag by a convection current in the mantle. So mapapansin natin, dahil sa convection current, no, yung pag-ikot, no, ng mga maiinit na mga bahagi ng mantle natin, okay, particularly yung nasa asthenosphere, at umiilalim naman yung mga cooler mantle, okay, yung mga mas malalamig. Yung mainit, umiibabaw, yung malamig, umiilalim. So nagkakaroon ng pag-ikot or ng flow, okay? So naaapektuhan yung part ng lithosphere at saka ng asthenosphere because of this. At mapapansin natin kanina, puno ng viscous molten rock materials ang asthenosphere. So nagfo-flow talaga siya. Okay? At ang nagkukos nun ay yung tinatawag natin na convection current. Okay? Pag sinabi naman natin ridge pull, okay? So, ridge push, rather. So though, pag-aaralan natin next week, no, kasama na si Tutor Rainier, itong mga bahagi na ito, salaman nyo yung introduction about them. So when we say ridge push, plate pushed by a weight of a mid-ocean ridge. Okay? So yung nakikita natin, no, na pag-push na yung paglawak ng ating seafloor spreading ay tinatawag natin na proseso ng ridge push. Okay? So ito yung force na nakakaapekto kung bakit patuloy na lumalawak ang ating Atlantic Ocean. Sa ilalim na may tinatawag naman natin na Mid-Atlantic Ridge. Ano naman yung slab pull? Ito naman yung pumapailalim naman, no? It pulled by the weight of its cold, dense, subducting section. So pumapailalim yung bahagi ng ating lithosphere, no? Dahil siya ay mas denser, okay? Mas siksik siya, okay? So kaya mas pumapailalim siya compared sa mga nag-i-stay sa ibabaw na mas nasiksik lang, okay? So yan yung ating mga pag-aaralan for the last part of our first quarter next week, no. So napaka-exciting ng convection current, ridge push, and slab pull para sa ating lesson. So for our activity, we will now play this activity or learn this through this activity, no, yung ating cryptogram. Ayan. So directions: unlock the key terms based on the main ideas provided. Write the answer on your answer sheet or comment it down. Ayan. So, tignan nga natin, no? Alam ko nalaro na natin yung cryptogram ng mga nakaraan sa mga part ng ating looking back. Ngayon, nasa activity naman siya. So, para at least medyo mabilis lang tayo, may kili lang yung ating cryptogram. Ayan. So, tatlo lang to actually. So, crypt number 1. What is this 6-letter word which is known as a layer beneath crust where the less dense hot molten material rises and sinks? Ayan, ano ba yung layer na yan sa ating crust, no? Kung saan nagkakaroon ng mga less dense hot molten materials that rises and sinks. Ayan, so bago tayo magpatuloy, shout out muna ako kay Generose Agustin. Good afternoon, watching and listening from Doña Magdalena Gafud High School. Generose Agustin, ayan, grade 10 Einstein. Hello sa iyo, Generose. Ayan, so meron pa tayong ibang mga nakikita rito na mga sagot na rin. Hello kay Alexis Santos ulit na ating sharer, no? Number 1, sabi rin ni Alexander Mantel, Alexis Mantel, si Tutor Rainier Mantel daw. The correct answer for our activity number 1 is very good. It's Mantel. Okay, so that's beneath the crust. Yun palang context clue na agad tayo. Crypt number 2. What is this 13-letter word? Ayan, ako, Tutor Ichad, wrong spelling is wrong. Okay, so tignan natin. 13-letter word, which is known to be a soft, wick, and plastic-like layer, the upper part of the mantle where lithospheric plates
float and move. Ayan. So Tutor Ichan, ano kaya yung number 2 na yan na ating crypt, no? So shout out muna ako ulit kay Julie Rose Valdez. Hello sa iyo, Julie. Thanks for watching. Good afternoon. Watching from Quirino National High School din si Xavier. Thank you for watching, Xavier. Ayan. So tingnan ko pa yung ibang mga ayan, may nakita pa ako dito kay Fiel Japet Andrada. Hello, thank you for watching, Japet. Sino pa ba? Yvonne Borromeo, thank you for watching from Quirino National High School. Ayan, so tignan natin yung sagot ng ating mga learners. May sagot na agad si Tutor Rainier. Ayan, asthenosphere, sabi ni Tutor Rainier. Si Jasmine, may sagot din. Sabi niya, Jasmine Bautista, asthenosphere po. Si Alexis, asthenosphere. Si Phoebe May Pascua, asthenosphere. Ayan, so the correct answer for our crypt number 2 is very good, asthenosphere. Okay, so yan yung ating upper part ng ating mantle, no? Kung saan nag-float ang mga tinatawag na natin na highly viscous molten rock materials. Ayan. So, diba, medyo may medyo may pagpabulong pa kunwari. Ayan. So, thank you for answering our activities. And last, for our activity, no, crypt number 3, it facilitates the movement of the lithospheric plates. So, ano yan? Parang dalawang word. 2 words, no? Yung unang word ay 10-letter word at yung pangalawa naman ay 7-letter word. Ayan. So, it facilitates the movement of the lithospheric plates. Ano ba yan? So, tingnan natin ang kanilang mga sagot. So, hello ulit sa ating mga learners na nanonood ngayong hapon. Ayan. So, Julie Rose Valdez, hello ulit sa iyo. Ayan. So, ang dami ko nakitang comment. Justin Dave Terrenal Ragwal, so hello, watching from Quirino National High School. Grabe itong Quirino National High School. Ang dami nating shout out po sa mga teachers and learners ulit ng Quirino National High School. Maraming salamat po sa pag-encourage sa ating mga learners na patuloy na manood ng ating mga sessions every Monday. Ayan. Clap, clap, clap po. Ayan. So nawa ay mabigyan namin kayo ng honor, no? At mabalik namin yung privilege na binibigay niyo po para sa ating mga sessions. Ayan. May nakita na akong sagot, si Rainiel, convection current. Si Sir Rainier, convection current. Ayan, Rainiel and Rainier, ano talaga, tandem din eh, no? Ang team Rainier. Ayan, si Luis Errol Francisco, convection current. Si Donna Princess Abu Sibayan ay convection current. The correct answer for our crypt number 3 is convection current. Ayan. So, virtual clap ulit sa ating mga learners na nakasagot ng ating session. So, share nyo naman ulit yung inyong score kung kayo ay naka 3/3 sa ating activity. Ayan. So, next time, no, mas marami at mas maganda pang activity yung pwede natin ma-provide. Ayan. So, post-test na tayo. Ayan. So, medyo mabilis tayo ngayong hapon para at least hindi tayo kumain ng napakaraming oras. Ayan. So, I will read the questions again. You will write the letter of the correct answer on your answer sheet, or you can comment it on our comment section. So question number 1 for our post test. Which process is involved when lithospheric plates split apart? A. Plate tectonics. B. Convection current. C. Seafloor spreading. Or letter D. Subduction process. Ano bang proseso, no, yung nag-involve or involve talaga particularly sa lithospheric plates, bakit sila nag-i-split apart? Ayan. Or yung tinatawag natin na ano bang tawag dito? Diverging, okay? Particularly yung example natin kanina. So tignan natin ang kanilang mga scores. Si Tutor Rainier, congratulations, 3/3. Congrats Tutor Rainier. Si Princess Ira Lacap, 3/3. Ganoon din si Hannah Katrina Samonte, 3/3. Stephanie Gail Valdez, 3/3. 3/3 si Chris Melin. Yvonne, 3/3 din. Tristan Bantigue, 3/3. So, congratulations learners. No? At least marami kayong natututunan sa ating mga sessions. So, tignan natin ang sagot ng ating mga learners para sa ating post-test question number 1. Ang sagot ni Princess Ira Lacap, C. Si Rainiel, letter C. Si Donna Princess Abu Sibayan, letter C. Si Harry Ira, letter C. Karamihan na nakikita ko, letter C. The correct answer for question number 1 is letter C. Okay, very good. So, seafloor spreading, no, ang dahilan, no, kung bakit nagkakaroon ng pag-i-split apart, no, yan yung proseso na involved sa ating lithospheric plates that split apart. Question number 2 para sa ating post-test. Ayan. Thank you so much for answering again our sessions
post-test. So which process is involved when the oceanic crust plunges down into the mantle? Ayan, bakit siya pumapailalim? Ang exciting ng sagot. Letter A, plate tectonics. B, convection current. Letter C, seafloor spreading. Or letter D, subduction process. Ayan, so ano bang reason? No? Ano bang involved sa oceanic crust? Bakit siya pumapailalim sa ating mantle? Okay, into the mantle, sa ating papuntang mantle. So, shout out ako, may nakita ko dito. Ayan, baka daw nag-i-split dahil baka idol daw si Mystica. Ang galing ng application ni Alexander Kapada. Okay, so joke lang naman yun. So, actually, baka nga si Mystica ang reason kung ba't nagkakaroon ng splitting up. Pero, unfortunately, sa pag-aaral, it's the correct, no? Seafloor is spreading. Ayan, so may mga sagot pa rin yung ating mga learners. Sila Xavier, nakikita ko pa rin. Hello kay Julie Rose Valdez ulit. Kay Laika, ayan. So shout out ulit sa inyo. Sir Mark Edward Lugtung mula sa Division ng Mabalacat. No? Thank you for watching. Sir Mil, ayan. So proud ako sa iyo. Ayan. Lagi sinasabi ni Tutor Mil. Ayan, si Philip Ray Mancera. Ayan, shout out kay Philip Ray. Isa rin yan sa ating mahusay shooting of the week para sa quarter 1. No? Sagot niya, letter D, subduction process. Si Sarah, letter D. Si Ma'am Donna Princess Abu Sibayan ay letter D rin. Si Stephanie Gail Valdez ay letter D. Ayan, so tignan natin kung ano ba yung mga tamang sagot nila. The correct answer is letter D. Okay, subduction process. Okay, so yan yung reason kung bakit pumapailalim no, sa ating mantle ang ating oceanic crust. Okay, last question para sa ating post-test. Where is the location of the new ocean floor when two oceanic plates diverge? Medyo tricky na naman to. Saan makikita, no? Saan ang lokasyon ng ating mga new ocean floor when two oceanic plates diverge sa seafloor spreading? Okay, so saan ba nakikita? Kanina may illustration tayo dyan, particularly sa Atlantic Ocean. Is it letter A, at the subduction zone? B, away from the mid-ocean ridge? Letter C, nearest to the mid-ocean ridge? Or letter D, nearest to the subduction zone? Saan ba ang location ng mga new sea floor or ocean floor, no, na nakikita natin? Ayan. So, napakagaling. Ayan, may nabasa ako dito. Sabi ni Tutor Rainier, ang galing ni Tutor Ichad. Ayan. So, thank you po, Tutor Rainier. Ayan. So, next week, makakasama po namin kayo ulit. So, may mga nakita pa rin akong sumasagot. Hello kay Juan Marcel Mina ulit. No, good day po, Juan Marcel Marimina, watching from Quirino National High School, SDO Isabela, #Sulong Edukalidad. Yes, thank you so much po for watching our session. Ayan, may nakita pa ako, Jander Nalignab, Keith Jander Bangilan, watching from Doña Magdalena Gafford High School, grade 10 Newton. May nakita ko kanina, grade 10 Einstein at grade 10 Newton, no? Ano pa lang, section pa lang, pang science na talaga. So thank you for watching sa ating mga teachers and learners mula sa Doña Magdalena Gafford High School. Ayan, thank you po sa inyong masugid na pagsubaybay sa ating mga sessions. Ayan. So may nakikita na akong sagot, si Joanna Eunice Bibat, isa rin sa ating mga mahusay shooting of the week para sa quarter 1, letter C. Si Marcelina Tuazon Omania, letter C. Hello po ma'am. Si Stephanie Sabroso, letter C. Sailin Clemente, letter C. So karami na nakikita ko, letter C na yung sagot. Wala na akong ibang nakitang sagot. So the correct answer is letter C. Virtual clap para sa ating mga learners na nakakuha ng tamang sagot because the location of our new ocean floor is found at the nearest, okay, nearest to the mid-ocean ridge. Yun nga yung pinakita natin kanina na younger ocean floor or sea floor ay malapit sa ating mid-ocean ridge. Tapos yung mas matatanda ay makikita naman malapit sa ating continental crust. Okay, so thank you for answering our post-test. Again, good job sa ating mga achiever na patuloy na sumasagot ng ating mga pre-test at post-test, no, at mga activity. So comment nyo naman ang inyong mga scores para ma-shoutout ko kayo. Sabi ni Philip Ray Mancera, 2/3. Yay! Okay, so positive pa rin, no? Kahit may maling isa. Pero tama yun, okay? So, ganun talaga. We can still try our best, no? Para itry natin na, malay nyo, next time na manood kayo ulit ng session, baka perfect na ng score. Congratulations kay Philip Ray Mancera. Xavier, si Xavier Clap, sabi niya, ay sino ba yun?
Si Alexis, clap, clap. Thank you, Alexis. Si Xavier, may sagot pa siya, letter C. Congrats kay Rainiel, 3/3. Si James Steven Caones, 3/3. Tristan Bantiga, 3/3. Si Joanna Eunice Bibat, 3/3. 2/3 si Harry Ira, okay lang yan. At least, no, na-try natin ang ating best. Si Ma'am Donna Princess Abu, si Bayan ay 3/3. Ayan. And marami na akong nakikita na mga 3/3 rin. Hello din kay Angeline Walat. Good afternoon, watching from Doña Magdalena Gafford High School. Ayan. So maraming salamat. Santa Lucia National High School, 3/3. So maraming salamat po sa ating mga nag-share ng kanilang mga scores. Sabi ni Tutor RJ, galing ni Master, malakas energy kahit kulang sa tulog. Totoo yun. No? So medyo kulang tayo sa tulog pero kaya pa rin talaga natin yan. And syempre, no, sipagan pa natin ang ating pagsagot ng ating mga modules. Ayan. So, muli po, ayan. So, para sa ating last session, no? Pero alam ko, meron pa tayong week 9. Pero surprise, baka next week na namin sabihin ni Tutor Rainier sa inyo kung anong magaganap ng week 9. Pero exciting yan, promise namin sa inyo. Next week, pakinggan natin ang panurin natin ang pagbabalik ni Tutor Rainier at ni Tutor Ichad, no, para sa Mystery of Plate Movement Part 2. Pag-aaralan natin yung mga ridge push at slab pull, pati ibang part ng convection current na nalaktawan natin kanina para ma-introduce lang sa inyo. Quarter ender natin to next week. So I hope makasama pa rin namin kayo. Share nyo sa inyong school, sa inyong mga classmates, yung ating mga session para naman mas marami tayo, mas masaya, mas malakas. Okay? So muli po, kung kayo ay mag-share ng inyong mga reflections, no, share nyo naman kung ano yung mga natutunan ninyo habang nanonood kayo ng ating sessions at yung mga scores ninyo, no, using our hashtag Itulay Mahusay at yung nakikita nyo sa screen na umaandar, no, sa ating stream, yung hashtag Itulay Level Up. Ayan. So sama nyo na rin yung hashtag Itulay Mahusay dyan, pati hashtag Sulong Edukalidad. Ayan. So para mabasa namin, ma-shoutout namin kayo next time. So muli, maraming salamat po sa panonood ng ating session. Ako po si Tutor Ichad mula sa Katmon Integrated School. Shoutout sa aking department head kay Sir Richard S. Galang at sa aking principal kay Dr. Emel Bon S. Mayrina, pati sa aking supervisor sa SDO Malabon, si Dr. Manolo C. Davantes Jr. Ayan. Next week, makakasama natin si Tutor Rainier para sa pagbabalik natin, no, sa week 8 quarter ender session mula si Tutor Rainier, no, sa SDO Caloocan City. Ayan. So para po sa inyong mga comments, suggestions, meron kayong mga violent reactions, no? Reactions tungkol sa ating session, scan nyo po yung QR code na nakikita ninyo sa ating screen or i-email nyo po kami with your suggestions and comments sa ating email na edtech@deped.gov.ph. Ayan, so susunod na po si Tutor Kevin mula sa SDO Calamba City at si Tutor Edson mula sa SDO Mabalacat City para pag-aralan ang ating session sa safety and first aid. Muli, maraming salamat sa pagtutok ng ating session. Patuloy na maging mahusay para sa ating pag-aaral. Ayan, so muli, maraming salamat and paalam. See you next week.